Hey, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at ngayon po ay araw ng Sabado. Mali po pala kami doon sa petsa namin kahapon. At paumanin po sa lahat na naghintay dahil sa medyo tinanghali po ng gising. At ngayon pong araw na ito ay muli tayo tadako sa ating devotion. At ito po ipatutungkulan po natin ang Romans 10 verse 9. At ito po ay ngayong araw nito ng Sabado, December 27, 2025. At pag-usapan po natin ang 2 steps of salvation. Ang confession and belief. Dito po sa ating tinatalakay ay muli tayo po ay sasamahan ng aking partner para samahan po tayo sa pagtalakay at pagbabasa ng talatang ito. At mula po sa Romans 10 verse 9, atin pong tunghayan ang talatang ito. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa Romans 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa Kanya, siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. Maraming salamat sa kaligtasan at kalakasan ng katawan na meron kami ngayon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa aming mapag-aaralan ngayong araw na ito. Nawa ito ay aming magamit sa mga susunod na araw at maibahagi sa iba. Nawa maunawaan namin ng mabuti, maisa pamuhay at maisa puso ang mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God po. At ngayon pong araw na ito, ngayong araw po ng Sabado, December 27, ay tayo po ay natutok at dinadala sa talatang ito. Sabi nga ay doon sa ating binasa, ay kung ipapahayag ng ating mga labi. Dito ay pinatutungkol sa atin po ang isang pinakamahalagang katotohanan na sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang paraan ng kaligtasan ay sinasabi nga ay may mga katanungan. Maraming tao ang paano kung maliligtas. Ano nga ba natin makikita ang kaligtasan ito? At ano nga ba talaga ang kaligtasan? Ano ang kailangan nating gawin para makasama ang Diyos sa kalangitan? At ang lahat ng bahaging ito ay nakikita natin na ano nga ba talaga ang kalalagyan ng isang tao. Sabi nga po, ang talatang ito po na ating binasa kanina ay sabi nga ay nagbibigay ng malinaw at tiyak na sagot sa mga tanong na iyan. At mula dito sa ating sabi nga ay versikulong ito ay maaari na po nating sabihin na itinuturing na puso ng aral tungkol sa kaligtasan. Kaya nga po ay ating tunghayan. Ang liham na ito mula po sa Roma ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga bawat mananampalataya ng taga Roma. At nung panong iyon, ang iglesia ay binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Ibig sabihin, mayroong mga hindi Hudyo sa lugar na iyon, sa Roma. At halo-halo po ang nandoon. At sabi nga ay marami ang kakaibang paniniwala dahil ang lugar na yon ay punong-puno ng paniniwalang pagano. Yung mga pagan belief. At ang ilan po sa mga Hudyo ay naniniwala na kailangan na sabi nga ng pagsunod sa mga utos ni Moises para maligtas. At habang ang mga Hintil ay walang ganitong kaalaman, dahil sabi nga namumuhay sila ayon doon sa mga paganong paniniwala. Ito ang dahilan kung bakit malaki ang kahalagahan ng talatang ito mula sa Romans 10:9. Dito po ay sinusuri ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay hindi nakadepende sa gawain o lahi,
kundi sa isang simpleng dalawang hakbang, no ho, na relasyon na sa ating Panginoon Diyos. Ano ho? Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. No ho? At ang ating binasang verse na ito ay ang masasabi nating pangkalahatang paraan, no ho, na kaligtasan na available sa sino mang tao, no ho, na nagnanais at nagtatanong ngayon. Kung ikaw yung taong yon na nagtatanong, ako ba iligtas? Paano ba ako maliligtas? Ito po yung sinasabi ng talata. At dito ay sabi nga ay ang pangunahing katotohanan ito ay sabi nga ay meron tayong dalawang pag-uusapan. At ang unang hakbang ay ang sabi doon ay belief o yung pag-amin sa bibig, no? Sabi ng ating Panginoong Hesus, no? Na ang pag-amin sa bibig na si Jesus ay ang Panginoon ay hindi lamang po yung pagsasabi ng mga salita. Ito po ay pagkilala at pagkilos. Kaya nga po, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, sabi sa iyo, kapatid, gusto mo bang tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Ay sandali, ay sabi nga po, meron kasi tayong minsan na tinatawag natin na general calling, Yung general calling, yan ay tinanggap mo na hindi mo pagkasino naiintindihan, At tinatawag natin effectional calling. Yung effectional calling, yun naman kung bakit ka ngayon sumusunod. Bakit ka nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos? Bakit ka nag-ministry? Ibig sabihin na unawaan, naintindihan mo na, no? At ito po yun, pinatutungkulan sa atin ngayon. At ang pag-amin sa bibig na si Jesus ay ating Panginoon ay hindi lamang pagsasabi ng salita. No? Marami ko kasi mga Kristiyano sinabi, hindi, wala na makakaagaw sa atin sa Panginoon. And that is truth. Kung talagang totoo sa puso mo na tinanggap mo ang Panginoon. Pero meron lang naman po kasi mga tao na nakikikaway, sabi nga natin ay nakikitanggap, no? Natanggap nila, pero sabi nga po kasi, meron tayong tinatawag na black propaganda evangelism. Ano po 'yon? No? Yung pinatanggap natin sa Panginoon pero hindi na sila na disciple, hindi na po naalagaan, no? Kaya nga po ito yung mga tao na nagpapatuloy, kaya nga po pagka sila ay tumanggap sa Panginoon, nagpapatuloy sila sa Panginoon. Yan po na yung pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. At dyan po kumikilos yung mga Bible study natin, yung pag-attend natin sa mga gawain at pagiging involved natin sa ministry, no? At sabi nga, paano yun, Pastor? Sobrang busy ako kasi napakadami kong negosyo. Nakakaya kay Lord, no? Kasi mas naging busy tayo sa negosyo kaysa sa Kanya. Pero alam niyo, ang daming paraan ng Panginoon Diyos. Kasi ang Panginoon Diyos, pwede natin gamitin sa yung business natin upang mabigyan natin kaluguran ng Panginoon Diyos. Pwede natin ilagay ang Panginoon Diyos sa business natin. Pwede natin ilagay ang Diyos sa kabisihan natin. Dahil ang Diyos, He is omniscience, omnipotent, and omnipresence. Paano yun, Pastor? Paano ba natin ilalagay sa negosyo? Di ba? Kung bago kayo magsimula, manalangin sa Panginoon, ibahagi ang tunay at maging tapat tayo sa ating paglilingkod. Kung ikaw ay business owner, kung ikaw ay empleyado, manggagawa, ang relasyon ay ang ating Panginoon ang siyang nakasentro dito. At ito'y kabilang dito sa ating pinatutungkulan ngayon. Ang pag-amin, no, sa bibig na si Jesus ang ating Panginoon. Kaya nga, sa buhay natin, napakahalaga na ito po ay isang palatandaan, no, na sabi nga ay pagkilala at pagkilos. Ibig sabihin po nito ay inilalantad natin sa ibang tao na kinikilala natin, no, ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos. Hindi lamang siya isang propeta o mahusay na tao. Siya ang Panginoon ng iyong buhay at sinusunod natin ang kanyang mga turo. Kasi marami pong mga Kristiyano ngayon na hindi nila naintindihan ano nga ba yung deity ng ating Panginoong Kristo. Sino nga ba talaga si Kristo? May iba nagsasabi siya ay tao lamang, iba nag-iisa siya rin ang Diyos Ama, no? Siya rin ang banal na Espiritu, no? Ano nga ba talaga? Yan, natututunan po natin yan sa ating mga Bible study. Kung sino nga ba ang ating Panginoong Kristo, no? At mismo sa Book of Revelation, sa Book of
Sa buong Biblia, makikita po natin ang Trinity o ang Trinidad, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu na siyang kumikilos sa buhay ng bawat isang tao. Kaya nga, para sa ating mananampalataya, tagasunod na ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagpapahayag ng ating pananampalataya ay, sabi nga, ay hindi ito nakatago lamang sa ating sarili o sa loob natin, kundi ito po ay ini-express sa mundong ito. We are not here to impress, but to express kung ano ang Diyos o sino ang Diyos sa atin. Pangalawang hakbang, no? Ito po yung paniniwala sa puso natin na pinapabuhay natin ang Diyos na siya. Sabi nga ay, ito yung belief na siya ay namatay, na siya ay muling mabubuhay. Kaya ang paniniwala natin sa ating puso na ito ay hindi lamang kaalaman sa isip, kundi totoo at malalim na tiwala. Ibig sabihin, naniniwala tayo na tunay na namatay ang ating Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Na tunay na binuhay siya ng ating Panginoon Diyos Ama. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng pananampalataya dahil ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Hesus ay nagpapatunay na siya ay nanalo sa laban sa kamatayan at kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, tayo po ay makikinabang sa tagumpay na iyon. Sabi nga, bilang tayo mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ang paniniwalag ito ay nagsasabing walang ibang paraan ng kaligtasan kundi sa pamamagitan ng paniniwala na ito sa ating puso. Kaya po napakahalaga no ng ng uh, ng uh, ng bahaging ito sa ating buhay. No? At ang sabi nga po doon sa atin, kung tayo po ay magpapahayag ng pananampalatayang ito, ay na hindi lamang natin hindi tayo parang mga sabi nga ay secret agent Christian. No, hindi po ganoon. Sabi nga sa atin ng Panginoon, 'di ba, sa Matthew 10 verse 32, ano sabi po doon? Kaya sinasabi ko sa inyo. Wala kasi ako. 22. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Amen. Kaya nga po sabi niya doon, di ba? Ang sino mang kikilalanin ko. O kaya sabi doon, ang sino mang magpapahayag sa akin sa harap ng mga tao, ay ipapahayag ko rin siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Kaya nga nung tinanggap natin ating Panginoong Jesucristo, kaya nga sabi ng Panginoon, alam ng Panginoon Diyos ang pagtanggap natin sa Kanya. Nabanggit ko po kanina yung general calling and affectional calling. Ano? Yung general calling, pwede tayong tumanggap pero hindi pa natin lubusang naintindihan. Kaya po marami mga Kristiyano, hindi nyo makikita yan sa Bible study. Hindi nyo sila makikita sa mga gawain. Pero Kristiyano lang sila. Marami ring mga Kristiyano na matagal na sa Panginoon na sinasabi nila, Kristiyano sila. Pero sabi nga nila, narating na nila yung lahat ng seminar, narating na lahat nila yung iba't ibang gawain, and they're ready to retire. Ang pagiging Christian po ay walang retirement. Dahil sabi nga doon sa Matthew 10 verse 32, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpapahayag sa akin sa harap ng mga tao, ay papahayag ko rin siya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Patunay po dito na walang hanggang makapagsasabi na si Jesus, no? Na kinakailangan po natin na tayo ay retired na. Wala po. Dahil ang buhay natin, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kailangan po natin na ipahayag natin si Kristo sa ating buhay. Na maipakita natin sa buhay natin, ano ba yung misyon ng Panginoon Diyos sa atin? Kaya nga po, sabi ng 1 Corinthians 12 verse 3, no? Sabi nga po niya doon ay ito.
Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, sumpain si Jesus. At sinabi rin, masasabi ni numan si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Amen. So yan po yung sinasabi sa atin. Maliban na ang banal na Espiritu ay nangungusap sa iyo. Di ba? Bakit ang Espiritu ng Diyos ay hindi nangungusap sa atin? Ang tanong dyan, gaano ba kadalas ka umaattend ng Bible study? Gaano ba kadalas na binabasa natin yung Biblia natin? Kasi po, we cannot live by bread alone, sabi ng Panginoon, di ba? Matthew 4 verse 4. No? Sinasabi sa atin ng Panginoon, ang bahaging yon na hindi natin kayang mabuhay sa sarili lamang natin, kundi sa mismong salita ng Diyos na nangungusap sa atin. At yun yung salita na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. At yun yung salita na siyang naggagabay, nagtutuwid sa atin. Kaya nga marami po sa buhay natin ang nagiging complacent tayo o nagiging akala natin yun na yung salvation, yung general calling na yun eh. But we need na magkaroon tayo ng effectual calling. Yung effectual calling na yun ang siyang magtutulak sa atin na gawin ang mga bagay hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang nangungusap sa atin. Kaya tayo napapagod, kaya tayo nahihirapan because we believe doon sa mga bagay na pag ginawa natin, may reward kaagad tayo kay Lord. Ang bilis natin kaagad magtuos sa Panginoon o tinutuos natin kaagad o sinisingil natin kaagad ang Panginoon Diyos na hindi naman dapat dahil nga for misbelieving, dahil sa maling pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagpapahayag nito, napakahalaga na matutunan natin na itong talatang ito mula sa Romans 10 verse 9 ay hindi lang basta pagpapahayag. Meron ditong kakahibat. You need to believe. Paniniwala sa puso na upang isabuhay natin ang Diyos na siyang nagsasalba sa atin sa buhay na ito. Sabi nga yung buhay natin, pwedeng at the moment, pwede tayong dahil nanampalataya tayo sa Panginoon, pwede tayong ang buhay na ito mawala na. Pwede ang buhay na ito ay nagpapatuloy pa. Pero ang tanong, nandyan pa rin ba sa puso natin yung paniniwalang ito? That you dare that Jesus Christ is Lord in your life. Kasi nung panahon po na yun, maaari sabihin ng iba, Pastor, iba naman yung context noon. Kasi nung context noon, pag ang isang tao, maging Hudyo man o hindi Hudyo, ay nanampalataya sa kay Kristo, ay papapatay siya, no? Ng mga Hudyo, ng mga Romano, dahil kalaban nila si Jesus Christ. Dahil pinapatay nila si Jesus Christ eh. Hindi na po yan applicable ngayon sa panahon na ito. Mali. Dahil ngayon, ang kahirapan, ang persecution sa mundong ito ay laganap pa rin. Dahil marami pa rin mga tao ngayon ang mas matindi na dahil nilamon na sila ng mga material na bagay sa mundong ito. Nilamon na sila ng katanyagan. Nilamon na sila ng sarili nilang pagmamataas. Kaya nga, ang paniniwala na ito na dapat natin siyang tanggapin mula sa puso ay hindi isang uso, ay hindi lamang kaalaman sa isip, hindi dapat maging makatotohanan at meron tayong malalim na pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, tayo ay naniniwala na ang tunay na namatay ang ating Panginoong Hesus at muling nabuhay at kasama doon na namatay ang bawat kasalanan at kasama doon na binuhay ng Panginoon Diyos ang ating Panginoong Kristo at ganun din bubuhayin niya tayo. At ito ang pinakamahalagang bahagi ng pananampalataya
Dahil ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus ay nagpapatunay ng victory o nanalo na siya laban sa kamatayan at kasalanan. At kung tayo ay totoong naniwala at nanampalataya, makakasama niya tayo. At sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, tayo po ay makikinabang din sa tagumpay na ito. Kaya nga po ang mga apostol ay naging saksi sa kanyang pagkabuhay na muli. Tulad po na sinasabi sa atin ng Acts 2 verse 32, di ba? Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Amen. Ito po. Sabi nga, yan yung ating mga apostol. Yan natin binabasa ang salita ng ating Panginoon Diyos ay dahil meron po siyang witness. At ang witness po niya ay nakatala. Para kumbaga sa mga abogados, they are, anong tawag doon? So, nanumpa. Yun, nanumpa. No? Bakit? Kasi nandun po nakatala. It's on the record. Nasa record po ng Biblia. Kaya nga napakahalaga po na nagpapatungkol yan sa kaligtasan. At napakahiwaga ng Biblia na siya magbibigay sa atin ng direksyon. At ang paniniwalang ito ay nagpapahintulot sa atin na matanggap ang katwiran mula sa ating Panginoon Diyos. Tulad ng inihahayag sa Romans chapter 4 verse 25. Siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Amen. At tayo pong mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo bilang mga born-again Christian. At tayo po ay naniniwala at nagsasabing walang ibang paraan ng kaligtasan kundi sa pamamagitan ng paniniwalang ito. At ang Acts chapter 4 verse 12 ay may sinasabi rin patungkol po dito. Sabi po sa atin ng Acts chapter 4 verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Amen. Dito po pinapakita that there's no other name, and His name is Jesus. Ang kanyang pangalan lamang po ang siyang ibinigay upang tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, dito po sa ating tinalakay ngayon sa Romans 10 verse 9 ay nagtuturo po sa atin na kailangan ang dalawang ito, ang confession and believe, ang ating pagpapahayag na tayo tunay, nagkasala, nagkukulang sa bawat araw, sabi nga, maaaring sa bawat oras ng ating buhay. Kailangan nating paniwalaan na tayo ay iniligtas na ng ating Panginoon. Na tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon. Na tayo ay pinagpala na ng Panginoon. Na tayo ay pinagaling na ng Panginoon. Sabi nga, ang dalawang paniniwalang ito ay hindi pwedeng, sabi nga, ay paniniwala lamang sa puso ng walang pag-amin. Hindi natin inaamin yung ating mga kasalanan ng pag-amin lamang ng walang tunay na paniniwala sa puso. Magkadikit po ang dalawang yan. Ito po ay malinaw na inilalarawan doon sa sumunod na talata. Tungayan po natin yung Romans 10 verse 10. Sabi doon, Sapagkat sumampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay maliligtas siya. Amen. Dalawang bagay. Dahil sa pamamagitan ng puso, tayo ay naniwala at nakamit ang katuwiran. That is the righteousness of God. At nakamit natin ang katuwiran sa pamamagitan ng bibig at nagpapahayag na tayo ay maliligtas. At sa pusong ito, yan po yung sinusuri ng Panginoon. Kapag pinagsama natin yung dalawang ito, ang Diyos ay tiyak o tinitiyak na tayo ay maliligtas.
Sabi nga, hindi natin masasabi sa isang tao kung tunay ba niya talagang tinanggap dahil meron tayong sariling, dahil ang Diyos ang nakakaalam po niyan. Kung tayo ba talaga ituto yung tumanggap sa Panginoon Diyos o hindi. Usang-uso lang. No. Ito po ay simula ng ating buhay bilang sumusunod o tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Isang buhay na puno ng pag-ibig, pagsunod, at pagbabago na pinamumunuan ng ating Panginoong Kristo. Tulad ng sinasabi sa atin sa Acts 16 verse 31. Sumagot naman siya, sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen. Paano yun, Pastor? Paano kung hindi po sila tumanggap sa Panginoon? Alam nyo, kahit na mga taong ito ay parang taliwas, maaring yung buhay mo na nakikita nila sa loob ng tahanan, yung buhay mo na nakikita nila sa yung bilang ikaw ay boss, yung buhay mo bilang ikaw ay nagtatrabaho sa boss mo, sa mga tao sa paligid, mga kasama mo sa trabaho, yan ang Biblia nila. You are the walking Bible ng mundong ito. You are the light and salt ng mundong ito. Dahil maaring sa tingin mo o sa tingin natin, hindi nila kinikilala ang Diyos. Pero deep in their heart, maaring nangusap sa kanila ang Panginoon. Kaya nga sa sinasabi nito, maniwala lang tayo sa Panginoon. At kung ang ating mga anak, apo, kaibigan, kamanggagawa, boss sa trabaho, kamag-aaral, o bawat tao na nasa paligid natin, ay tila tingin natin ay hindi naniniwala. Huwag po natin isipin yun. Mas magtiwala tayo sa Panginoon na ginagamit tayo sa mga taong yan upang makita ng ating Panginoon o makita ng mundong ito na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu at tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. At ang Panginoong Diyos mismo, our Father, ang siyang naglikha, ang gumawa ng paraan upang tayo ay ilagay sa sitwasyon na kung saan tayo ay nandoon. Kaya nga ang katotohanan ito ay kailangan nating matutunan na ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos. At ito'y ating tatanggapin lamang sa pamamagitan ng confession sa ating bibig na si Jesus ay ating Panginoon at paniniwala o belief sa ating puso na siya ay binuhay o siya ay pinanganak, namatay at muling binuhay ng ating Panginoon Diyos upang tayo ay iligtas. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos na ito, nawa tayo po ay napagpala ng ating Panginoon Diyos. At sa atin pong sa atin pong pagtatapos na ito ay sabi nga po ay dito sa dalawang hakbang ng kaligtasan ay hindi lamang isang aral. Ito po ay isang mungkahi o iminumungkahing landas patungo sa isang bagong buhay. No, kasama ang ating Panginoong Hesus. Ang pag-amin sa Kanya bilang Panginoon at paniniwala sa Kanyang pagkabuhay na muli ay hindi mahirap na gawin. Ngunit ito ang pinakamahalagang desisyon na gagawin natin sa ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, tandaan natin na ang kaligtasan ay hindi isang gawain na kailangan nating tapusin, kundi isang kaloob na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kung hindi pa natin ito ginagawa o hindi tayo nakasisigurado, subukan nating yakapin ang dalawang hakbang na ito ngayong araw na ito at maranasan natin ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa na nagmumula lamang sa pagiging malapit natin sa ating Panginoon Diyos.
ang ating buhay bilang tagasunod ng ating Panginoong Kristo ay magsisimula dito. Isang buhay na puno ng kanyang pag-ibig at patnubay hanggang sa kanyang muling pagdating. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at ngayon naman tayo ay dadako, no? Talagang paumanhin, no? At kami ay nakatulog ng mahaba at purihin ang Diyos at salamat sa ating Panginoon Diyos, no? At kagigising lang at sa mga nag-abang, kami po ay humihingi ng paumanhin, ano? Dahil parang 6:01 na kami nagising o 6:02, no? At yun nga, pagpe-prepare, kaya po nakapagsimula ay almost 6:08 na. Pero purihin ang Panginoon Diyos, at sa kanyang kabutihan at sa umagang ito, patuloy pa rin na tayong pinapatnubayan. Nawa ay tayo napagpala muli ng ating Panginoon. At sa topic natin ito, these two steps of salvation, ay confession and belief, ay muli tayo po ay manahan sa pagkilos ng Banal na Espiritu na siyang tunay na nagtuturo at nagpapahayag sa atin ng tunay na mensahe. Kaya nga mga kapatid, ngayon naman tayo dadako sa Venice Reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan, natutunan natin kung paano tayo maliligtas. Kapag kinilala natin na si Jesus bilang ating Panginoon, hindi tayo nagpapahayag na siya ang Diyos, inaangkin rin natin. Ang Diyos ang nangunguna, siya ang namumuno sa ating buhay. Ibig sabihin, inilalagay natin ang ating Panginoon sa ating unahan. Siya ang nagmamaneho ng ating buhay. Siya ang sinusundan natin. Siya yung pattern na sinusundan ng bawat isa. Ibig sabihin, nilalagay natin siya sa unahan sa lahat ng ating mga desisyon. Kahit na mahirap sumunod sa Kanya, pero kung mapag-aaralan lang po natin ang Biblia, makikita natin doon yung kung ano ang kahihinatnan natin, ano ang magiging reward natin kapag sumunod tayo sa ating Panginoon. Hindi lang po tayo maliligtas, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ng ang ating Panginoon at kapwa natin mga mananampalataya. Doon po sa Revelation, natutunan po namin na kung ano ang kahihinatnan ng mga hindi sumasampalataya at kung ano ang kahihinatnan ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante po na mag-aral po tayo ng Biblia, sumali po tayo sa mga Bible study upang matutunan po natin or mamulat tayo sa mga mali nating ginagawa. Akala po kasi natin tama yung mga ginagawa natin, pero sa mata po ng Panginoon, yun po ay hindi katanggap-tanggap. Kaya po napaka-importante po na meron po kayong sinasalihang mga Bible study. At yun po, at ang paniniwala sa Kanya na pagkambuhay na mag-uli, ito ay nagpapalakas sa atin tuwing tayo ay nahihirapan. Alam nating nanalo siya sa laban sa kasalanan at kamatayan, kaya hindi tayo kailanman nag-iisa sa lahat ng laban natin sa buhay. Kung tayo ay nahihirapan, nabibigatan sa ating mga sitwasyon, lumapit lang po tayo sa ating Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran kung tayo ay nagkakasala, at humingi rin po tayo ng guidance. Humingi sa umaga pa lang po, napaka-importante na pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat tayo ay buhay pa. Marami pong mga tao na habang natutulog, kinuha na, namatay na. Wala na silang chance para magpasalamat at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya po palagi po tayong ilagay natin sa unahan ng bawat desisyon natin sa buhay ang ating Panginoon, at hindi po tayo maliligaw ng landas sapagkat sabi nga po, napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng laban dito sa mundo. Siya na po ang lumaban para sa atin at kailanman ay hindi tayo niya pababayaan. So yun lamang po, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Amen. Praise God. At purihin ating Panginoon Diyos. Ngayon naman po ay tayo idadako sa ating mga kapatid online. Kahapon hindi namin nabanggit at kami ho ay nasa
um, kalisada, no? At ganun pa man ay um, ngayon babawi po kami, no? Tayo ay tayo babati sa ating mga kapatid online, ano, nakasama natin ngayon, no? At ito po ay sina, yan. Pinangunahan po tayo dito, nasa unahan ng ating comment, tayo lang tumaas, no? Kasama po natin dito mula po sa Andal Artillaga family. Kasama po natin, pagbati natin sa buong Andal Artillaga family, saan man sulok ng mundo, maging nasa Canada man, no? Yan, pinangunahan po yan ni Pastora Fe, yan, at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At kasama batiin na rin po natin si Sister Malu at ang kanyang anak, at syempre si Mark and Michelle at ang kanilang mga anak, si Isaac, si Suri at si Zoe, tama, at si Sister Abby, yan. At yan, at isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, Pastor Rafe. At sinundan niya ng aming kuya, no, ang aming kuya Chris Artillaga, no, o Crisanto Artillaga, at pagbati, no, at syempre panalangin na rin para kay Sister Ivy, no, Cartina, at syempre kay Ate Marta na ngayon ay sabi nga ay nahirapang maglakad, at patungkol sa karamdaman ni Sister Ivy, ano, diyan, no. Diyan, sama natin diyan sa lugar ng Bulaking Chaong, yan, sa pangunguna ni Kuya Chris, yan, diyan, at pagbati rin natin sa buong pamilya mula sa Silang Artillaga family, yan, at kasama na rin dyan ang Malasmas, Bonaluz, no, at Cartina family. Yan, diyan. At kasama rin natin si Denzel, no? Si Denzel Nite, no? Sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan, diyan si Brother Denzel Nite. Yan, diyan sa Carmelite, no? Kasama po natin. At syempre, kasama natin ang Team Genesis, no? Sa pangunguna ng ating kapatid na si Mary Rose de Guzman. Alam niyo po ay panoorin niyo rin po yung kanilang online na pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Yan, panoorin niyo po, at napakasisipag po ng ating mga kapatid na yan, na patuloy na nagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos, no? At tayo po ay suportahan po natin, lalo na mga gawain na katulad na ito, no? Dahil dito, katulad ng ating paksa, no, the two step of salvation is confession and belief, no? Sabi nga ay kung tayo tunay na naniniwala na kailangan natin ng bawat salita ng Panginoon Diyos, panoorin at suportahan po natin ang mga pagpapahayag na ito. Ano, at kasama rin natin ang ating kapatid, no? Diyan ay pagbati nga pala muna doon sa buong Di Guzman family, diyan kay Sister Mary Rose diyan sa Muntinlupa, no? Alabang, ano, diyan. At isang kagalakan, kapatid, no, na makasama ka namin dito sa God's Morning. Yan. At from Israel, ako parang may injury yata ito nakita ko kanina kay Sister Maria Fe. At pagbati na rin natin sa buong family nila. Yan, kay Brother Ian at kay Sister Maria Fe, no. Si Sister Maria Fe ay nasa Israel, no. At isang mapagpalang umaga mula dito sa Pilipinas. At ingat, parang may injury, parang nakabalot ba yung daliri. Hindi ko kasi parang napansin ko lang kanina, no. At yan, sa iyo, kapatid, patuloy na mag-ingat ka dyan, at dalangin ko ang quick recovery ng ating Panginoon Diyos sa iyong kalalagayan dyan. Kung tama yung aking nakita, at kung ikaw, at kung hindi man, kung sino man yung taong nakita ko na yun, no. At yan, from Osamis naman, pagbati natin, no, sa buong C family. Siyempre kasama natin si Doktora Julia C diyan sa Osamis, at pagbati na rin natin diyan kila Sir Dodong. Yan, Dodong C. Yan, kasama natin si kay Kerwin, kay Jerwin, kay Johan. No, yan, mga kasama rin po natin yan. Mga kapatid natin sa Panginoon. Yan, from Osamis City. Yan. At balik naman tayo dito sa Luzon, no? Sinamahan din ulit tayo ni Naywini Patuan, no? From Villa Escudero, at purihin ang Diyos sa buhay niya, Naywini, at pagbati natin sa buong
pamilya ninyo at buong anak, ano ho. Hindi ko na ho maisa-isa, no ho. At sa lahat, pati na ang apo. Yan. At from USA naman tayo, from Dow family, mula po sa Washington, Seattle, no ho. Kasama natin si Nars Abby at pagbati natin sa buong Dow family. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Yan. At, yan, pagbati rin po natin dito. Yan na, nabati na natin si Nay Marta. Kasama natin dito. Yan, at sino pa? Okay. So, parang nakita ko rin yan. Ito, sa aking nanay na maganda. Yan, syempre kasama natin si Corazon Gitgano Mercado from Santa Rosa, Laguna. At regard sa lahat dyan, sa buong Gitgano Mercado family, at sa lahat ng inyong apo dyan, no? At sa aking kapatid dyan, si Caroline Mercado. At kasama rin natin siyempre ang Azucena Tanyo family sa pangunguna ng aming kumaring Carmeline. Yan. At siyempre pagbati na rin natin sa kanyang ang kanyang asawa kay Brother Arthur. Yan, Tanyo. Yan, ating kapatid na yan na namimiss na natin. Yan, at siyempre sa pagbati na rin natin kay Fao at kay Jolene. Yan. At siyempre sa aming inaanak kay Janessa at kay Tyrone, no? At sa buong pamilya ng Azucena Tanyo family, buong pamilya na. At siyempre, sama rin natin ito si ating kapatid, no, from San Pablo, si Ang Nonoso family. Siyempre, regards sa buong pamilya ninyo, ni Kuya Tony at sa inyong mga anak at inyong mga apo. Yan. At muli dito, sa lahat ng ito, wala na ba ako na-miss? No? Parang okay. So mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. Alam kong napaka-busy na po ng lahat, ano, sa mga gawain. No? At sa natatapos na Christmas, ay siyempre ngayon kay karugtong yan ang New Year's. No? At ang ating paalala muli ay pag-iingat. No? Kung maaari ay huwag na tayo magpaputok. No? At tayo na lang damhin natin ang pasasalamat sa nakaraang 2025 ng sama-sama at tayo ay magdiwang na kasama natin ang Panginoon Diyos at siyempre ang ating buong pamilya. At purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Diyan po tayo magtatapos sa topic natin ito ngayon. The 2 steps of salvation. No? Ang confession and belief. At kung meron pa po tayong katanungan, dahil tayo ay limitado nating oras na ito at alam kong masyadong busy at kung may mga tanong na pwede po nating pag-usapan, pwede niyo po akong i-PM at pag-usapan po natin. O pwede tayong video call o kung wala pong tayong o data lang ang ginagamit natin para hindi aksaya, bigay niyo po yung number ninyo at ako po ang tatawag sa inyo. Pag-usapan po natin ang mga katanungan ito sa ating puso at pag-usapan po natin kung ano sinasabi ng Biblia patungkol po lalo na sa topic natin ngayon. The 2 steps of salvation, confession, and belief. At kung meron mang iba pa, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Tayo po ay sa biyaya ng Panginoon Diyos at patnubay ng Banal na Espiritu, nawa atin pong masaksihan ang kasagutan na tanging ang Panginoon Diyos ang siyang magbibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin at dito po tayo magtatapos. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat, Panginoon, for this topic na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Mula po dito sa Romans 10, chapter 10, verse 9, Lord, na pinagmakatang the 2 steps to salvation, confession and belief. Tunay, Panginoon, ang talatang ito ay napaka-powerful sa aming buhay. Siyang nagbibigay sa amin ng tunay na patnubay at pagkilos sa aming buhay na ito. Na tunay na kami ay pinagkakalooban mo, Panginoon, ng effectual calling, Lord, upang gampanan namin kung ano ang pagkakatawag mo. Na hindi kami manatili lamang, Panginoon, na tumanggap, kundi, Panginoon,
mangibabaw sa amin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na siyang nangungusap sa aming isip, sa salita at sa gawa. Kaya Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan upang maibigay po namin ang papuri sa iyo. Kaya sa aming mga kapatid, Panginoon, na dumaranas ng mga karamdaman, especially sa aming anak na si Casey, kay Ate Ivy, kay Ate Marta, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na sila ay pinagaling mo na. Ano man ang karamdaman na kanilang kinaharap ngayon, mas naniniwala po kami, Panginoon, sa iyong layunin at sa iyong purpose, Lord. Na Lord, ano man ang bagay na ito, Lord, nagtitiwala po kami na ikaw, Panginoon, ang siyang magpo-provide. Ikaw, Panginoon, ang siyang magtutulak. At ang kagalingang ito, Panginoon, ngayon pa lang, Panginoon, ay pinasasalamatan namin dahil ikaw yung Diyos na siyang aming pinaglilingkuran. Lord, sa lahat ng ito, kami po'y nagpapasalamat na sa bahaging ito ay patuloy, Panginoon, na kami ay binibigyan mo ng kaalaman at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang tunay na guro, na siyang sa amin, Panginoon, ay pumapatnubay. We acknowledge, Lord, na siya lamang po, Panginoon, ang siyang naggagabay, nagtuturo sa aming buhay at ginagamit mo po ang bawat isa upang maibahagi ang iyong salita. Sa lahat ng ito, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasalamat at patuloy na dalangin namin ang katagumpayan ng iyong bawat gawain sa aming isipan, sa aming puso. Nawa, Panginoon, Lord, ang aming buhay na ito ay magsilbi, Panginoon, kagamit-gamit sa iyong kaharian. Muli sa lahat ng ito, sa iyong patnubay, aming Diyos Ama na makapangyarihan at banal na Espiritu na siyang sa amin ay nagagabay. Salamat po, Panginoon. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is nigh. Christ is the Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.